LTO Exam Reviewer for Non-Professional Light Vehicle Tagalog Version Set 4 and 1. May pagkakataon na iniiba ang mga exam questions sa mismong actual exam. Ang video na ito ay para sa reviewer na Set 4 and 1. Maaari nyo din i-check ang ibang set ng reviewer sa aking channel. Shoutout sa LTO Exam Reviewer Facebook group dahil dito maraming pumasa sa LTO exam. Marami kayong makukuhang tips and guides mula dito sa mga members na nag-share ng kanilang mga experience related sa LTO process. Shoutout din sa maytanong.com na nagmamanage sa Facebook group na ito. Lumapit ka sa isang kantong hindi gumagana ang ilaw ng trapiko. Isang traffic enforcer ang nagbigay ng signal na ito. Dapat mong A. Uminto sa linya ng paghinto. B. Iiwan lang. C. Itigil ang antas sa braso ng nakakasakit. Ang tamang sagot ay A. Uminto sa linya ng paghinto. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot ay C. Babala ng pagtigil. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Paisa-isang sasakyan lamang ang maaaring dumaan. B. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. C. Dumiretso sa unahan at lumiko sa intersection. Ang tamang sagot ay B. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. Ayon sa RA 4136, alin sa mga sumusunod ang maksimum na nararapat na bilis sa mga malawak na pambansang kalsada? A. 80 km per oras. B. 100 km per oras. C. 60 km per oras. Ang tamang sagot ay A. 80 km per oras. Aling senyas trapiko ang nangangahulugang bawal pumasok? A. B. or C? Ang tamang sagot ay B. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na senyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot ay C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang premium na gasolina ay nagbibigay ng higit na kakayahan ngunit maaaring magresulta sa A. Sobrang pagkonsumo ng langis. B. Labis na pag-init. C. Dumudulas na clutch. Ang tamang sagot ay B. Labis na pag-init. Sa ilalim ng batas, ano ang iba pang sanhi na maaaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa mga inuming nakakalasing? A. Kumakain habang nagmamaneho. B. Mapanganib na iligal na droga. C. Pakikinig sa malakas na musika. Ang tamang sagot ay B. Mapanganib na iligal na droga. Ano ang may papayo mo sa driver na nakainom ng konti sa party? A. Uminom ng matapang na kape pagkatapos magmaneho pa uwi. B. Pagpahinga at huwag magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at maingat pa uwi. Ang tamang sagot ay B. Pagpahinga at huwag magmaneho. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para lagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit 0.5 metro. B. Mahigit 1.0 metro. C. Mahigit 1.5 metro. Ang tamang sagot ay B. Mahigit 1.0 metro.
Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin ng mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Nagbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot ay A. Tumingin ng mga motoristang nangunguna sa trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Baku-bakong kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Matirik ang kalsada. Ang tamang sagot ay B. Madulas ang kalsada. Sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o intersection na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga kasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. Kapag nakakita ka ng mga nakahintong sasakyan sa gilid ng kalsada, ano ang gagawin mo? A. Bumusina nang malaman nila na ikaw ay dadaan. B. Huminto at pagalitan ang driver. C. Bagalan ng takbo at mag-ingat sa pagdaan. Ang tamang sagot ay C. Bagalan ng takbo at mag-ingat sa pagdaan. Nagmamaneho ka hanggang sa isang intersection at nakita mo ang senyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos ng pagbibigay sa anumang mga naglalakad sa trapiko. C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang tamang sagot ay C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang dalawahang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Tumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot ay C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Aling senyas trapiko ang nangangahulugang two-way? A. B. or C? Ang tamang sagot ay B. Ang pag-inom ng kahit gaano karaming alak ay maaaring A. Makapagpabilis ng iyong reaksyon, makapagpapagaling ng koordinasyon ng iyong katawan, at makapagpahinga ng iyong isip. B. Makapagpabuti ng iyong kaalaman tungkol sa panganib at tungkol sa mga batas at regulasyon pantrapiko. C. Makapagpabagal ng iyong reaksyon, makapagpahina ng iyong paghuhusga at makapagbibigay ng hindi tunay na kumpiyansa sa sarili. Ang tamang sagot ay C. Makapagpabagal ng iyong reaksyon, makapagpahina ng iyong paghuhusga at makapagbibigay ng hindi tunay na kumpiyansa sa sarili. Kapag lumiko sa isang sangandaan, kailangan mo bang magbigay daan sa mga taong naglalakad? A. Oo. Ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay daan sa taong naglalakad. B. Oo. Kapag paliko lamang sa kanan. C. Oo. Kapag paliko lamang sa kaliwa. Ang tamang sagot ay A.
Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay daan sa taong naglalakad. Ang traffic sign na give way ay nangangahulugan na A. Bagalan ang takbo at humanda sa paghinto at magbigay daan sa mga may karapatan sa daan na sasakyan at mga taong tatawid. B. Bagalan ng takbo kung kinakailangan. C. Tuluyang huminto. Ang tamang sagot ay A. Bagalan ang takbo at humanda sa paghinto at magbigay daan sa mga may karapatan sa daan na sasakyan at mga taong tatawid. Habang lumilipat ng lane, kailangan mong sumenyas, suriin o tingnan ang iyong rear view at side mirror at A. Pailawin ang headlight ng sasakyan. B. Tingnan ang paparating ng mga sasakyan. C. Bumusina. Ang tamang sagot ay B. Tingnan ang paparating ng mga sasakyan. Ang speedometer ay para sa bilis, samantalang ang odometer ay para sa A. Revolusyon kada minuto. B. Layo ng nilakbay. C. Temperature. Ang tamang sagot ay B. Layo ng nilakbay. Ano ang ibig sabihin ng mga senyas trapiko na ito? A. Daanan o riles ng tren. B. May zipline sa unahan. C. Bawal tumawid. Ang tamang sagot ay A. Daanan o riles ng tren. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan na bomb disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot ay C. Patrol ng pulisya. Ano ang gagawin mo kapag nagreseta ang iyong doktor ng gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama. C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot ay C. Huwag magmaneho. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang. Ang tamang sagot ay A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa palusong na daan. Anong cambio ang dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ang sasakyan ng naka-neutral. B. Iwanan ang sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot ay C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas. B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob o daanan o lane. Ang tamang sagot ay A. Daanan o lane sa gawing labas. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km/h na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot ay C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Babala ang signal na ito para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B.
Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay B. Umiindap na pulang ilaw. Kapag ang motorista ay nag-flash ng kanilang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito ay A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed trap sa unahan. C. Na binabalaan kanila ng kanilang presensya. Ang tamang sagot ay C. Na binabalaan kanila ng kanilang presensya. Alin sa mga ito, kung pinapayagan na mababa, ay maaaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? A. Level ng radiator coolant. B. Level ng radiator water. C. Level ng likido ng preno. Ang tamang sagot ay C. Level ng likido ng preno. Aling senyas trapiko ang nagsasaan ng regulasyon at pagbabawal? A. B. Or C? Ang tamang sagot ay B. Alin sa mga sumusunod ng pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pagdaan sa highway. C. Pag-U-turn na highway. Ang tamang sagot ay A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at kable ng clutch? A. Palaging hugasan ang kable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang kable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang kable sa gasolina. Ang tamang sagot ay B. Palaging ibabad ang kable sa langis pang makina. Nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw. Kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede ka nang tumuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at walang mga bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot ay C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Paano ka dapat pumarada sa tabi ng sasakyan na may ganitong sticker? A. Pumarada na nakasampa ang dalawang gulong sa bangketa. B. Pumarada malapit sa kabilang gilid ng kalsada. C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Ang tamang sagot ay C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangandaan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Ang isang solong buong dilaw na ilaw ay nangangahulugang A. Pinahihintulutan ang pagdaan o pag-overtake. B. Pagdaan o pag-o-overtake ay hindi pwede. C. Pagdaan o pag-o-overtake ay maaaring gawin kahit kailan. Ang tamang sagot ay B. Pagdaan o pag-o-overtake ay hindi pwede.
Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho sa paakyat na daan sa bilis na 60 km per oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot ay A. Mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Gamit ang panlinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, makinig sa malakas na kanta paggamit ng mobile phone. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot ay B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, makinig sa malakas na kanta paggamit ng mobile phone. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Pook tawiran sa unahan. B. Pook paaralan. C. Bawal tumawid. Ang tamang sagot ay B. Pook paaralan. Magpapatuloy ka ba sa mabilis mong takbo kung sa likuran mo ay may sasakyang pang-emergency na sumiserena at kumikislap ang ilaw kahit na may isa pang bukas na lane? A. Oo, para hindi ka maabala. B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot ay B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. Kung may nakita kang bola mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang na may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ng takbo. C. Bumusina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot ay B. Bagalan ng takbo. Ano ang mga code ng DL o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi professional ng maliliit na sasakyan? A. 1-3 A A1 D. B. 1-2-4-6 A A1 B B1 B2 BE. C. 1-5 A A1 CE. Ang tamang sagot ay B. 1-2-4-6 A A1 B B1 B2 BE. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan. B. Biglang promeno. C. Magmabilis. Ang tamang sagot ay A. Magdahan-dahan. Sa aling lugar ka hindi dapat mag-overtake nang walang malinaw na nakikita kahit man lamang sa 200 talampakan sa unahan? A. Bago ang kurbada. B. Sa loob ng construction sa kalsada. C. Bago ang rotonda. Ang tamang sagot ay A. Bago ang kurbada. Ano ang epekto ng alak o droga? A. Mas mabilis na reaksyon. B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. C. Higit na kamalayan sa panganib. Ang tamang sagot ay B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. Ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw ay A. Meron kang right of way kapag kumikislap ang pulang ilaw. B. Magmabagal at pagpatuloy sa sangandaan na may pag-iingat. C. Ang mga sasakyan ay tumatawid mula sa kabila. Ang tamang sagot ay B. Magmabagal at pagpatuloy sa sangandaan na may pag-iingat. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uri ng siguro? A. Komprehensibo. B. Third party. C.
lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Third party. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay o kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot ay B. Patungo sa gilid ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa senyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na pagparada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light. Ang tamang sagot ay C. Beating the red light. Ang sasakyan mo ay may handheld telepono. Para magamit ito, ano ang iyong dapat gawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Pagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot ay C. Huminto muna saka ito gamitin. Sino ang pangunahing may karapatan sa daan? A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. B. Malalaking bus. C. Articulated truck. Ang tamang sagot ay A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement marking ay para sa A. Motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Kailan pwedeng gamitin ang unang lane ng 3-lane expressway? A. Kapag mabagal ang takbo kaysa sa itinakdang bilis at walang ibang sasakyan sa paligid. B. Kapag tumatakbo ng higit sa mabilis kaysa itinakdang bilis. C. Kapag nag-overtake. Ang tamang sagot ay C. Kapag nag-overtake. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng kasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. B. Humusina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot ay A. Maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. Nasa expressway ka at mayroong pulang kumikislap na ilaw sa taas ng bawat linya. Dapat kang A. Magmaneho ng dahan-dahan. B. Umalis sa susunod na labasan. C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot ay C. Huminto at maghintay. Ang pinakamabisang gawin sa isang sasakyang tumututok ay A. Huwag siyang pansinin ngunit huwag siyang hayaang makalayo. B. Bagalan ng takbo at hayaan siyang lumampas. C. Bilisan at maging alisto sa pagpreno. Ang tamang sagot ay B. Bagalan ng takbo at hayaan siyang lumampas. Paano ka dapat pumarada sa tabi ng sasakyan na may ganitong sticker? A. Pumarada na nakasampa ang dalawang gulong sa bangketa. B. Pumarada malapit sa kabilang gilid ng sasakyan. C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Ang tamang sagot ay C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair.
Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho sa paakyat na daan sa bilis ng 60 kilometro bawat oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Tamang sagot ay A. Mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Paggamit ng panlinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, pakikinig ng malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot ay B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, pakikinig ng malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. Nagmaneho ka hanggang sa isang intersection at nakita mo ang senyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Tumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos ng pagbibigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang tamang sagot ay C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Magpapatuloy ka ba sa mabilis mong takbo kung sa likuran mo ay may sasakyang pang-emergency na sumisirena at kumikislap ang ilaw kahit na may isa pang bukas na lane? A. Oo, para hindi ka maabala. B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot ay B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. Kung may nakita kang bola mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang na may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Bumisina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot ay B. Bagalan ang takbo. Ano ang may papayo mo sa driver na nakainom ng konti sa party? A. Uminom ng matapang na kape at pagkatapos magmaneho pa uwi. B. Magpahinga at huwag magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at maingat pa uwi. Ang tamang sagot ay B. Magpahinga at huwag magmaneho. Ano ang mga code ng DL o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi professional ng maliit na sasakyan? A. 1-3 A. A1D. B. 1-2-4-6 A. A1B B1 B2 BE. C. 1-5 A. A1 CE. Ang tamang sagot ay B. 1-2-4-6 A. A1 B B1 B2 BE. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan. B. Biglang prumeno. C. Magmabilis. Ang tamang sagot ay A. Magdahan-dahan. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Paisa-isang sasakyan lamang ang maaaring dumaan. B. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. C. Dumiretso sa unahan at lumiko sa intersection. Ang tamang sagot ay B. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. Sa aling lugar ka hindi dapat mag-overtake
nang walang malinaw na nakikita kahit man lamang sa 200 talampakan sa unahan. A. Bago ang kurbada. B. Sa loob ng construction sa kalsada. C. Bago ang rotonda. Ang tamang sagot ay A. Bago ang kurbada. Ano ang mga epektibo ng alak o droga? A. Mas mabilis na reaksyon. B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. C. Higit na kamalayan sa panganib. Ang tamang sagot ay B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. Paano ka dapat tumingin sa side mirror or rear view mirror habang nagmamaneho? A. Tumingin ng matagal sa iyong salamin. B. Mabilis na pagsulyap. C. Hindi bababa sa isang beses kada minuto. Ang tamang sagot ay B. Mabilis na pagsulyap. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uri ng siguro or insurance? A. Komprehensibo. B. Third party. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Third party. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay o kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot ay B. Patungo sa gilid ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng mga senyas trapiko na ito? A. Daanan o riles ng tren. B. May zipline sa unahan. C. Bawal tumawid. Ang tamang sagot ay A. Daanan o riles ng tren. Alin sa mga sumusunod ang paglabag ng senyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na pagparada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light. Ang tamang sagot ay C. Beating the red light. Ang sasakyan mo ay may handheld telepono. Para magamit ito, ano ang iyong dapat gawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Bagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot ay C. Huminto muna saka ito gamitin. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot ay C. Ilog. Sino ang pangunahing may karapatan sa daan? A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. B. Malalaking bus. C. Articulated trucks. Ang tamang sagot ay A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng kasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o
o mag-overtake sa isang pangsasakyan. A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. B. Bumisina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot ay A. Maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. Nasa expressway ka at mayroong pulang kumikislap na ilaw sa taas ng bawat linya. Dapat kang A. Magmaneho ng dahan-dahan. B. Umalis sa susunod na labasan. C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot ay C. Huminto at maghintay. Ang speedometer ay para sa bilis, samantalang ang odometer ay para sa A. Revolusyon kada minuto. B. Layo ng nilakbay. C. Temperatura. Ang tamang sagot ay B. Layo ng nilakbay. Ano ang gagawin mo kapag nagreseta ang iyong doktor ng gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama. C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot ay C. Huwag magmaneho. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan na bomb disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot ay C. Patrol ng pulisya. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa palusong na daan. Anong cambio ang dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ng sasakyan ng naka-neutral. B. Iwanan ng sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ng sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot ay C. Iwanan ng sasakyan na naka-reverse. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas. B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob na daanan o lane. Ang tamang sagot ay A. Daanan o lane sa gawing labas. Kapag ang motorista ay nag-flash ng kanilang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito ay A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed drop sa unahan. C. Na binabalaan kanila ng kanilang presensya. Ang tamang sagot ay C. Na binabalaan kanila ng kanilang presensya. Alin sa mga ito, kung hinahayaan na mababa, ay maaaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? A. Level ng coolant ng radiator. B. Level ng tubig ng radiator. C. Level ng likod ng preno. Ang tamang sagot ay C. Level ng likod ng preno. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solong tulid na dilaw na linya? A. Pumunta sa isang driveway kung ligtas na gawin ito. B. Upang dumaan sa highway. C. Upang dumaan sa isang U-turn na highway. Ang tamang sagot ay A. Pumunta sa isang driveway kung ligtas na gawin ito. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at kable ng clutch? A. Palaging hugasan ang kable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang kable sa langis pang makina.
C. Palaging ibabad ang kable sa gasolina. Ang tamang sagot ay B. Palaging ibabad ang kable sa langis pang makina. Nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw. Kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede ka nang tumuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at walang mga bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot ay C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Sa isang sulong buong dilaw na ilaw ay nangangahulugang A. Pinahihintulutan ang pagdaan or pag-overtake. B. Pagdaan o pag-o-overtake ay hindi pwede. C. Pagdaan o pag-o-overtake ay maaaring gawin kahit kailan. Ang tamang sagot ay B. Pagdaan o pag-o-overtake ay hindi pwede. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot ay C. Babala ng pagtigil. Paano mo aayusin ang likuran ng preno? A. Alisin ang mga gulong sa likuran at hugasan ng sabon at banlawan ng tubig. B. Gumamit ng pressure wash. C. Alisin ang mga gulong sa likuran at gumamit ng presyon ng hangin upang malinis. Pagkatapos ay mag-apply ng grasa sa mga kasukasuan at spring. Ang tamang sagot ay B. Gumamit ng pressure wash. Ayon sa RA 4136, alin sa mga sumusunod ang maximum na nararapat na bilis sa mga malawak na pambansang kalsada? A. 80 km per oras. B. 100 km per oras. C. 60 km per oras. Ang tamang sagot ay A. 80 km per oras. Bilang kapalit ng pulang bandera, ano ang kinakailangan sa gabi para ipakita ang mga kargada na lumampas sa haba ng sasakyan? A. Puting ilaw. B. Pulang ilaw. C. Wala. Ang tamang sagot ay A. Puting ilaw. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na senyas ng kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot ay C. Dumaan sa kaliwang linya. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para lagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit 0.5 metro. B. Mahigit 1.0 metro. C. Mahigit 1.5 metro. Ang tamang sagot ay B. Mahigit 1.0 metro. Nagmaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin ng mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal.
Ang tamang sagot ay A. Tumingin ng mga motoristang nangunguna sa trapiko. Kapag nakakita ka ng mga nakahintong sasakyan sa gilid ng kalsada, ano ang gagawin mo? A. Bumusina nang malaman nila na ikaw ay dadaan. B. Huminto at awayin ang driver. C. Bagalan ng takbo at mag-ingat. Ang tamang sagot ay C. Bagalan ng takbo at mag-ingat. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot ay C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Paanan ng tulay. B. Sa sangandaan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o intersection na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga kasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ang headlights upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong mong motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Pailawin ang headlights upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong mong motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. Babala ang signal na ito para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay B. Umiindap na pulang ilaw. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km per oras na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot ay C. Hindi maaaring kahit sa anumang sitwasyon. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang. Ang tamang sagot ay A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw ay A. Mayroon kang right of way kapag kumikislap ang pulang ilaw. B. Magmabagal at magpatuloy sa sangandaan na may pag-iingat. C. Ang mga sasakyan ay tumatawid mula sa kabila. Ang tamang sagot ay B. Magmabagal at magpatuloy sa sangandaan na may pag-iingat. Kailan mo pwedeng gamitin ang unang lane ng 3-lane expressway? A. Kapag mabagal ang takbo kaysa sa itinakdang bilis at walang ibang sasakyan sa paligid. B. Kapag tumatakbo ng higit sa mabilis kaysa sa itinakdang bilis. C. Kapag nag-o-overtake. Ang tamang sagot ay C.
kapag nag-o-overtake. Habang lumilipat ng lane, kailangan mong sumenyas, suriin o tingnan ang iyong rear view at side mirror at blank. A. Pailawin ang headlight ng sasakyan. B. Tingnan ang paparating na mga sasakyan. C. Bumusina. Ang tamang sagot ay B. Tingnan ang paparating na mga sasakyan. Ang sign na ito ay laging nangangahulugan na stop o hinto. A. Pentagon. B. Octagon. C. Hexagon. Ang tamang sagot ay B. Octagon. Ikaw ba ay pwedeng lumiko pakanan sa isang pulang signal? A. Oo, ito ay isang protektado na pagliko, kaya magkakaroon ka ng tamang daan. B. Oo, magagawa mo lamang pagkatapos na huminto at magbigay daan sa trapiko. C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang senyas na gawin ito. Ang tamang sagot ay C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang senyas na gawin ito. Kailan ka dapat ganap na huminto? A. Kapag dilaw na traffic light na kumikisap-kisap. B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. C. Kapag nasa intersection. Ang tamang sagot ay B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. Anong kulay ng bandera ang kailangan ilagay para ipakita ang kargada na lumampas sa sasakyan? A. Dilaw. B. Berde. C. Pula. Ang tamang sagot ay C. Pula. Ang pinakamabisang gawin sa isang sasakyang tumututok ay A. Huwag siyang pansinin ngunit huwag siyang hayaang makalayo. B. Pagalan ng takbo at hayaan siyang lumampas. C. Bilisan at maging alisto sa pagpreno. Ang tamang sagot ay B. Pagalan ang takbo at hayaan siyang lumampas. Kung ikaw ay pumarada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Magbayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. B. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot ay B. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ang maramihang linya ng paglalakbay sa parehong direksyon ay nahahati ng anong kulay na linya sa daan? A. Orange. B. Pula. C. Puti. Ang tamang sagot ay C. Puti. Ang traffic sign na give way ay nangangahulugan na A. Bagalan ng takbo at humanda sa paghinto at magbigay daan sa mga may karapatan sa daan na sasakyan at mga taong tatawid. B. Bagalan ng takbo kung kinakailangan. C. Tuluyang huminto. Ang tamang sagot ay A. Bagalan ng takbo at humanda sa paghinto at magbigay daan sa mga may karapatan sa daan na sasakyan at mga taong tatawid. Kung hanap mo ay English version ng LTO Exam Reviewer para sa non-professional, bisitahin lamang ang aking YouTube channel. Ilalagay ko rin ang link ng ibang set ng reviewer sa description sa baba. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, subscribe at ring the notification bell para updated ka sa susunod na video.